Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y manginilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the Church. Tila nakapagtataka sa ating ebanghelyo ngayon na pinuri ng Panginoon natin o ng may-ari ng mga ari-arian ang isang pandarayang katiwala. Ngunit mga kapatid, kung ating titignan ang ebanghelyo, hindi kailanman ang pandaraya ang hinangaan o pinuri ng ating Panginoong Hesukristo o ng Master sa ating ebanghelyo ngayon, kundi ang kanyang pagiging matalino, madiskarte o wais para sa kanyang hinaharap. Hindi ito kinukonsinti ng Diyos, sapagkat narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, yung Master kanya nang sisibakin yung kanyang mandarayang katiwala. Ngunit ito'y kanyang binawi sapagkat naging wais, matalino o madiskarte ang kanyang katiwala para sa kanyang hinaharap nung siya ay nalalapit ng matanggal sa kanyang pagiging katiwala. Isa-isa niyang tinawag ang mga nakautang sa kanyang Master at inalis yung mga o binawasan, kinaltasan yung kanilang pagkakautang sa kanilang Master. At paano ba naging wais, matalino o madiskarte ang katiwalang ito? Unang-una sa lahat, nang siya po ay sisibakin sa kanyang trabaho, alam niya na ito ay totoo at kanyang inako ang kanyang pagkakasala. Naging responsable siya na akuhin ang kanyang pagkakamali sa kanyang nagawang kasalanan. Ito ang unang pamamaraan natin sa ating pagiging wais o madiskarte para sa ating hinaharap, ang akuhin kung anuman ang ating pagkakasala, maging responsible sa mga nagawa nating kasalanan. Huwag nating takbuhan, huwag nating takpan. Akuhin natin kung anuman yung pagkakamali o pagkakasalang ating nagawa. Naging wais, madiskarte ang katiwalang ito dahil itinama niya at ginawa niya kung ano ang tama. Marami ang mga Bible scholars ang nagsasabi na yung pagkakaltas ng pagkakautang ng mga nakautang sa kanyang Master ay yung pag-alis niya sa kanyang komisyon sa pinautang ng kanyang Master. At ito ay labag sa kanilang batas, sa kanilang law. Kaya itong madiskarting katiwala, hindi lang niya inako yung kanyang pagkakamali, ngunit itinama o ginawa niya kung ano yung tama. Ito yung nais ng Diyos sa atin, paghahanda para sa ating hinaharap. Na hindi lang natin akuhin yung magsisi tayo sa ating pagkakasala, ngunit higit sa lahat, gawin natin kung ano yung tama, gawin natin kung ano ang mabuti. Mga kapatid, ganito po yung paghahanda natin para masabi natin tayo rin ay mga naging madayang katiwala ng Diyos, pero magiging wais, madiskarte sapagkat alam nating maging responsable sa ating pagkakasala, alam nating akuhin, at higit sa lahat, tayo po ay gagawa ng mabuti o gagawin natin kung ano ang tama upang sa ganon maging handa tayo sa ating hinaharap. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.